Naghahanap ka ng ulam. Eh wala kang binibigay na pera dyan eh. Hahanap ka ng ulam. Gusto mo kumain? Ayan o, may asin, magdilil ka ng asin. Ha? Wala nga kami makain, gutom na kami. Tapos maghahanap ka ng pagkain? Tabuhay to. Nakakapagod. Sakit ang paa ko. Penga pera. Kailangan ko ng pera. Dahil mapapasapak na naman ako ng laro mamaya. Kailangan kong bumawi dahil sa natalo sa akin ng nakaraan. Kuya naman! Kakauwi ko lang galing trabaho, oh. Tsaka wala pa akong sahod. Di ba kakabigay ko lang sa inyo nung nakaraan? Sa inyong nanay. Wala nang natira sa akin. Magkano lang naman yung binigay mo sa akin pera, kaya huwag kang umangal dyan. Kundi masasaktan ka sa akin. Ano na naman ba tong ingay na to ha? Doon pa lang sa kwarto, naririnig ko na yung mga bunganga niyong magkapatid. Para kayong aso't pusang humagbangayan. Ito kasing magaling mong anak, ma. Pinagdadamutan ako. Kakahunting pera lang naman yung hinihingi ko. Ayaw pang maibigay. Ikaw naman kasi, Erika. Maliit na bagay lang, konting bagay lang hinihingi ng kapatid mo, hindi mo pa mapagbigyan. Ibigay mo na kasi, para hindi na kayo mag-away. Oh, ayan na yung wallet mo. Damot. Ma! Kaya sumusobra yung si kuya kasi kinukonsente mo eh. Ako na lang palagi yung mali para sa inyo. Eh so kung tutuusin nga, ako lang naman yung nagpapakahirap para sa pamilyang to, di ba? Bay, walang modo tong batang to ah. Kakainis talaga. Diyos ko, ano ba naman to? Ang dami-dami pwedeng matanggalan ng trabaho. Ako pa talaga? Paano na yung mga gastusin dito sa bahay? Oh, ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan ang hilat sa pagbumukha mo? Para kang pinagsakluban ng langit at lupa ah. Ma, wala na po akong trabaho simula bukas. Isa po kasi ako sa hindi na nirenew ng kumpanya. Palugi na daw po kasi. Eh, forced termination po kami nung iba ko pong mga ka-work. Ano? Baka naman pumayag ka lang sa gusto ng kumpanya nyo. Bay, dapat kasi magsalita ka. Paglaban mo ang karapatan mo. Lumaban ka, anak. Ma, bakit parang sinisisi niyo pa ako? Hindi ba pwedeng imbis na sisihin niyo ako, i-comfort niyo na lang ako? Kasi yun yung mas kailangan ko ngayon. Abay, may pa-comfort ka pang nalalaman. Tanda mo, hindi ka pwedeng mawalan ng trabaho. Kung hindi, pare-pareho tayong magugutom. Pare-pareho tayong titirik ang mga mata. Aba, napakabastos ng batang to ah. Kinakausap ko pa eh, tinalikuran ako. Ano, ma? Gutom na ako. Saan yung pagkain natin? Anong pagkain na hinahanap mo? Eh wala nga binibigay na pera yung magaling mong kapatid eh. Anong pambibili ko, ha? Malaman yun. Saan yung pagkain natin? Wala bang laman yung rep? Wala. Wala nga. Kakainin natin ngayon. Dapat ginawan mo naman ng paraan, ma. Ito naman si mama, oh. Ma, ano bang ulam? Napagod kasi ako sa magapong pag-apply eh. Tsaka nakakagutom. Ulam. Naghahanap ka ng ulam. Eh wala kang binibigay na pera dyan eh. Hahanap ka ng ulam. Gusto mo kumain? Ayan, oh. May asin, magdilil ka ng asin. Ha? Wala nga kami makain, gutom na kami. Tapos maghahanap ka ng pagkain? Tabuhay to. Alam nyo? Pagod na ako sa inyong dalawa.
Hindi ko alam kung anak o pamilya ba talaga yung turing niyo sa akin eh. Ako yung nagpapakahirap para sa pamilyang to. Pero ni minsan wala akong narinig na, salamat! O magpahinga ka naman. Kasi kahit pagod na pagod ako, kayo pa rin yung inuuna ko. Mahal ko kayo eh. Kasi pamilya ko kayo. Pero ni minsan ba, naisip niyo man lang yung nararamdaman ko? Hindi, di ba? Ikaw, kuya. Ikaw ang panganay at lalaki dito. Hindi ba dapat ikaw yung nagpupursige para sa pamilyang to? Pero anong ginagawa mo? Mabigat ka na nga. Ikaw pa ang may ganang magsalita ng hindi magaganda. Ikaw naman, ma. Comfort yung kailangan ko ngayon. Pero anong ginagawa niyo? Ako pa yung palaging masama sa paningin niyo. Anak ba talaga yung turing niya sa akin o ibang tao? Sana maisip niyo rin na maling tratuhin ako ng ganito. Na anak niyo rin ako. At hindi kung sino lang na dapat tumutulong sa mga gastusin dito sa bahay. Pagod na akong intindihin kayo. Sana kahit minsan lang, maisip niyo rin ako. Mahirap bang gawin yun? Ikaw kasi, napakabatugan mo. Di ka maghanap ng trabaho. Ano? Kung alam ko lang eh, sana naging maayos din yung trato ko sa kanya. Mahal ko rin naman yun eh. Kapatid ko yun eh. Saka lang talaga ako ba? Magdadrama ka. Anak, pwede ka ba naming maistorbo ng kuya mo? Kung puro paninisi at sermon lang naman pong sasabihin nyo, wag na lang po. Pagod na ang katawang lupa ko at utak kakaisip. Ay, hindi sa ganun, anak. Nag-usap kami ng kuya mo at napagtanto namin na tama ka. Brent, anak, napag-isip-isip ko, tama din talaga ang kapatid mo eh. Siya itong bunso. Siya itong kumakayod para sa ating dalawa. Maghanap ka ng anak ng trabaho. Hindi pwede yung papatay-patay tayo ng ganito. At ako din, magtatanong-tanong ako sa mga kumari ko. Baka may mapasukan din naman ako. Hindi pwede yung ganito tayo. Kailangan magtulungan tayo. Tama ka ba? Nagsisisi rin ako dahil hindi ko nakita yung sarili ko na ganito lang ako. Pero huwag ka mag-alala, ma. Gagawa ko ng paraan para makahanap din ako ng trabaho at makatulong na rin ako kay Erica. Tama, anak. Tama yan. Na sa ating tatlo, ikaw nga naman talaga ang nagsusumikap at nagtatrabaho para sa pamilya. Kaya, eto nga, sinabihan ko tong kuya mo na bukas din, maghanap na ng trabaho para naman makatulong sa'yo. Tama si Mama Erica. Kung hindi dahil sa mga sinabi mo kahapon, hindi kami matatauhan. At hindi rin namin makikita yung pagod at sakripisyo na ginawa mo para sa amin. Kaya pasensya ka na kung naging magaspang yung pinakita ko sa yung ugali noon. Humihingi ako ng tawad. Ang gusto ko lang naman ay matuto ka at maging responsable, kuya. Pero kalimutan na natin yun. Wala namang perpektong pamilya, di ba? Ang mahalaga, matuto tayo at magbago mula sa pagkakamaling yun. Tama na nga yung mga drama ninyo at ako'y naiiyak na rin dito. Ang isipin natin,
kung papaano tayo magtutulungan para mabayaran ng mga gastusin dito sa bahay. May nakausap na rin ako, mga anak, na pwedeng makatulong sa akin para maipasok ako sa trabaho ba. Para matulungan ko yung mga anak ko. Ma, kami na lang bahala ni Kuya dyan. Dito na lang po kayo sa bahay, okay? Tama si Erica, ma. Dito na lang yun sa bahay. Kami nang bahalang magbanat ng buto para sa atin. Sa ating tatlo. O siya, bahala na kayo. Basta, lagi niyong isipin na iisang pamilya tayo na dapat magtulungan at magdamayan